year, PT student. Yes, si Mr. Beast. Yan. So, second part ng integumentary system, physiology. And natapos natin hanggang ang last part ng discussion natin last time, di ba? Yung cleavage lines sa surface ng skin natin. And it is the result of the arrangement of the collagen fibers. Do you remember that? No? And that is what is being considered by surgeons pagka mag-i-incise ng skin natin para hindi bumubuka agad pagka nag-suture. And also, we also discussed about yung reason behind the fingerprints, no? Kung natatandaan niyo ba? So, again, the second part sa skin color. So, there are several factors, no, that determine yung skin color natin. And that includes pigments in the skin, blood circulating through the skin, and the thickness of the stratum corneum. Again, there are three factors that determines the color. The pigments, blood circulation, and the thickness of the stratum corneum. You already know the stratum corneum, ha? That's the top layer, no, of the epidermis. Natatandaan nyo? And then the bottom layer is the stratum granulosum. Diba? Now, doon tayo sa pigments muna. The two primary pigments are melanin and carotene. Again, melanin and carotene. Siguro pareho nyo nang narinig yan. Melanin is a pigment primarily responsible for skin, hair, and eye color. So, yung iba't ibang skin tone, no, depends on the amount of melanin present. Diba? Kaya mapansin nyo, pagka mas lighter yung skin color, iba din yung kulay ng buhok, mas lighter din. Diba? Kasi less pigment, less melanin. Diba? No? Kaya makita nyo dito, yung mga blood, actually mayroon pang hindi isa, may isa pang hindi kasama dyan sa Caucasian, mayroon pang redhead na tinatawag. No? Between blonde and redheads, mas kaunti pa, mas lesser pa yung amount ng melanin. That's why yung redhead yung pinaka-sensitive sa ultraviolet rays. Sila din yung nagpo-produce ng maraming freckles pag naarawan. No? Kasi less yung less yung protection kasi nila. Okay? So, while carotene naman is a yellow pigment found in plants such as squash and carrots. Mamaya makita natin ano bang effect, no? Pagka excessive yung carotene in the body. Pwede yun eh. No? Yung kung tawagin nila hypercarotenemia, meaning excessive amounts of carotene in the body. Pwede kang magkaroon ng skin discoloration. No? Mamaya makita niyo yan. Now, let us first discuss how is melanin produced. No? Melanocytes are found in the stratum basale. Nakita nyo, itong kulay green, ito melanocytes. Tapos ito naman yung mga regular cells of the epidermis in the stratum granulosum rather. Now, so again, no, most melanin molecules are found, no, or brown to black pigments, no, but some are yellowish or reddish. Katulad ng sinabi ko kanina, yan ang nagpo-provide ng protection against ultraviolet light from the sun. So it is produced by melanocytes, again, doon sa stratum granulosum, no, and then packaged into vesicles called melanosomes. Okay? No? And then, yung mga melanosomes na yon move towards the surface of the epidermis. No? Kaya nagkakaroon ng darker color yung ating epidermis. So itong epithelial cells natin, they phagocytize the tips of the melanocyte cells processes, thereby acquiring melanosomes. No? So ulitin ko, dun siya sa bottom ng gagaling, pag natamaan ng araw, dun magpo-produce ng melanin. Now, large amount of melanin form freckles or moles in some regions of the skin. So pati yung mga nunal natin, melanin din yun. No? It's an aggregate of melanin. And melanin production is determined by genetic factors, exposure to light, and also by hormones. No? Genetic factors are responsible for the amount of melanin produced in different races. Kaya nga sabi ko kanina, iba't ibang lahi, iba-ibang amount of melanin. Kaya merong Caucasians, no? Merong
brown race, merong yellow race, kung tawagin, di ba, yung mga Chinese, no? Or yung mga Mongolian descent, no? Yellow race yun. So, since all races have about the same number of melanocytes, no? Pare-pareho ng amount of melanocytes, racial variation in skin color are determined by the amount, kind, and distribution of melanin. So, wag malilito. Pare-pareho tayo ng amount ng melanocytes sa epidermis natin. Yung activity ng melanocytes, mas marami sa mga mas maitim. Na? Kaya mas marami na produce na melanin. It depends, again, on genetic factors, exposure to sunlight, and hormones. So, the more you are exposed to sunlight, the more na mas magda-darken yung skin. Kaya po pala, no, pag maitim, pag ang ginagawa ng iba, di ba, may mga nilalagay na chemical sa mukha, na ina-apply sa mukha. Pagka nag-peel, yung na-expose, medyo mas maputi. Pero habang tumatagal, if it's in your gene talaga, yung pagiging maitim, habang tumatagal, magpuproduce ulit yan ng regular na melanin. Kasi sa epidermis natin, iitim ka ulit. Nakukuha niyo yung point? Hindi yun ibig sabihin na after mag-peeling nung balat mo, pumuti ka, yun na yung kulay mo. Okay, babalik at babalik siya because it's in your gene. No? Iba yun from dati kang maputi, tapos naarawan ka, nangitim ka, nakuha niyo yung point? Tapos pag bumalik ka, nag-shed off na yung epidermis mo, pwede ka bumalik sa dati mong kulay. Kasi kung originally naman, maputi. No? Nasa genes mo talaga siya. Nakukuha niya? Sir, so ano yung pinakontain ng glutathione? Good. Anong ginagawa ng glutathione? Actually, si glutathione, side effect lang niya yung pag-inhibit ng melanocytes. So, binabawasan niya yung activity ng melanocytes mo to produce less melanin. Nakukuha? Side effect lang niya yon. Pero ang main purpose ng glutathione, antioxidant, especially for the liver cells. Ginagamit talaga siya para sa liver. Okay? Side effect lang siya. Pero yun basically ang effect niya. No? Tapos, kailangan para ma-achieve mo yung pagputi, no? Para ma-achieve mo yung pag-inhibit ng melanocytes, kailangan megadose, no? ng glutathione, yung i-take mo. Kaya walang effect yung mga oral glutathione. Usually, ang may effect talaga yung intravenous, yung ini-inject talaga. Kaya lang, na, syempre, dapat may advice pa rin ng doctor. Kasi in large amounts, glutathione is no longer a supplement but a medication. Kasi doon na rin magkakaroon ng mga major side effect like effect sa kidneys. Pero yung may mga hepatitis, may mga problem sa liver, usually talagang ini-injectan sila ng megadose ng glutathione. No? Kasi gamot talaga siya for the liver. Side effect lang yan yung pagiging pagpapaputi. Paano yung mga pampaputi na galing din, sorry, yung mga chip na puro mercury ba yun? Ano yun? Oral? Iniinom? Or Yung ina-apply? pinapain po. Yung post-it. Oo nga. Ano po effect? Sa ano din yan? Melanin din yan? Ganon. Ini-inhibit niya yung melanin. Ang ginagawa niya, karamihan ng pinapahid na pampaputi, actually, peeling ang effect niya. Kaya lang, hindi siya permanent. Di ba, nung time naman namin, nung kabataan namin, yung mga astringent na basta yung mga astringent na matatapang, na pag nakita mo yung mga babae, makita mo nagpipili yung mukha tapos pulang-pula. Hindi pwedeng maarawan yun. Pag naarawan yun na matagal, na-expose ka constantly sa sunlight, skin cancer, abutin mo doon. So, hindi permanent yun. Kasi pag nag-regenerate na ulit yung epidermis mo, di ba, kung anong natural na color mo, lalabas at lalabas siya. Because, tuloy-tuloy naman yung activity ng melanocytes. And it's in our epidermis. So, huwag malilito. We have the same number of melanocytes. It's the activities. Ngayon,
So, exposure to ultraviolet lights, for example, sunlight stimulates melanocytes to increase melanin production. And the result is suntan. No? Yung umiitim tayo. Di ba? Okay? So, isa yan sa mga side effects ng ultraviolet light exposure. Isa sa mga modalities na ginagamit natin in physical therapy, especially sa wound healing, is yung ultraviolet light. No? Ultraviolet lamp kung tawagin natin. Usually, pang wound care natin yon, no? Pero pag tsaka sa mga pasyenteng may what we call this skin disorder, psoriasis, may mga psoriasis, ginagamit din natin. No? So, ano din yun, parang sunlight din, di ba? Ultimate source of ultraviolet light is sunlight. Kaya ang ultraviolet lamp, nakakaitim din siya. Nagkukos din siya ng tan. Na? Actually, di ba, sa US, meron mga tinatawag na tanning cabinet. Alam niyo yan? No? Yung parang kabaong, nahihiga doon yung client, di ba? Na kung gusto nilang even, dapat as in totally walang suot, di ba, pag pumasok doon. Kung gusto nila walang bikini line o kaya walang bra line, dapat wala talagang suot para even yung magiging tan. I don't know kung napanood niyo yung may movie ganun ano ba yun? Yung Final Destination, hindi na siya nakalabas doon sa tanning cabinet. Na siya, nasulog na siya. Sir, totoo po ba na pagka matagal or like madalas na nakabilan sa isang tao is maglalighten rin yung hair? Maglalighten yung hair niya? Ay, iba yun. Okay? Yung sinasabi mo yung parang nagiging mais, yung mga na-expose. Actually, hindi lang parang nagba-brownish yung dahil sa exposure. Hindi dahil sa amount ng melanin yun parang sa sobrang init siya. Yung ganon. Naluluto na yung yung pigment, actually yung melanin na rin. Pero pag constant exposure, syempre kung ano yung dulo, yun yung nagiging brown. Pero halimbawa nawala sa exposure, itutubulin din buhok, wala din siya. Hindi naman siya actually permanent. So, ngayon, again, no, genes may be responsible for the skin color, pero may mga disorder, for example, yung mga cases ng mutation sa gene, that can prevent the production of melanin, such as yung mga albino. Example niyan, ito, mga albino. Kaya makita mo, walang hindi black yung buhok nila, pati buhok nila parang blonde kasi that's absence of melanin. Tapos pati kilay, pati pilik mata, lahat yan, hindi kulay itim, pati yung balat nila. Even their iris, yung colored part of the eye, wala ding melanin. Di ba yan yung nagfi-filter ng sunlight sa atin nagfi-filter ng ilaw sa mata natin, yung iris. Kaya ang mga albino, madali silang masilaw sa araw or kahit sa ang bright light, madali silang masilaw kasi correct. Kasi madali silang walang pigment din, wala ding melanin yung iris ng mata nila. Now, ito yung albino, ito naman, this is an example of vitiligo. Okay. Kung si albino, gene mutation, sa genes, si vitiligo, this is an autoimmune disease. This is an autoimmune disease wherein there are antibodies that attacks the melanocytes of the epidermis. Pero yung pag-atake niya, patch by patch. Kaya yung makikita mong mga maputi, hindi yung buong katawan, hindi even yung pattern. Siguro naman, nakakita na kayo niyan in person. Diba? Patch by patch yung mapuputi sa kanya. Okay? O kaya lang kay Michael Jackson, ang ginawa ng paraan para maging even Pero yung sakit talaga niya sa balat, vitiligo talaga. Sir, nakakamatay talaga yun? Hindi nakakamatay, hindi naman yun ang kinamatay ni Michael Jackson. Nag-overdose yun Hindi, may vitiligo siya. Di ba black siya? May vitiligo siya. Tapos ang ginawa,
may ginawa para maging even na, para maging puti na. Sir, hindi po siya inborn. Hindi. Ano siya? Autoimmune Ano sila mag-divide? disease. Parang gano'n na rin. Siguro para maging even na instead na patch. Actually, mahirap autoimmune siya. Kahit anong autoimmune disease, mahirap gamutin eh. Mahirap gamutin eh, kahit anong autoimmune. Yun nga, pwedeng gawin. May ginawa sila sa balat niya para maging even na white. Pero yung halimbawa, gusto mo ibalik sa kulay, sa dating kulay. Halimbawa, kayo manggi, babalik mo sa dati. Yun ang mas mahirap. Na? Kaya patch siya. Ayan. Okay? So, yun ang pagkakaiba. Now, this is gene mutation. This is an autoimmune disease. Okay? So, ayan. Ngayon, abnormal skin colors. Hindi pa pala abnormal. Sabi natin kanina, dalawa yung pigment na present sa skin natin, di ba? It's melanin and carotene. Ano naman itong carotene? It's a lipid soluble that is when consumed, it accumulates in the stratum corneum and in the adipocytes of the subcutaneous tissue. If consumed in large amounts, the skin becomes quite yellowish. Pero ibang-iba yan sa sa yung paninilaw pag meron kang hepatitis. So ito, meron talagang mga medyo madilaw ang kulay. Isa sa mga factors nun, yung mahilig ka sa kalabasa, sa carrots, basta yung mga high in carotene levels. Iba yun. Kasi ang may hepatitis, by the way, the medical term for yellow discoloration of the skin, pag may hepatitis is jaundice. 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 Kapag jaundice, even the sclera, meaning the white portion of the eye, pati iyon, madilaw. Sa mga may pagkaroting lang, aside from hindi naman ganun kadilaw, dilaw na dilaw yung balat, wala ka makitang paninilaw ng sclera. Maliwanag ba? Lalo na kapag kayo mapuputi, sobrang maputi, mahalatang-halata mo pagka. There is hypercarotenemia. Hypercarotenemia tawag. Okay? Now, in terms of abnormal skin color, nabanggit ko to kanina, last meeting natin, cyanosis. Remember? Di ba? Central and peripheral cyanosis. If you remember that. Usually, the central cyanosis is usually observed sa mukha, sa face. Sa mata, sa mouth. Kita nyo naman, kulay purple na yung labi niya. Okay? So, a decrease in blood flow as occurs in shock can make the skin appear pale, or kapag there is decrease in oxygen content, produce a bluish discoloration of the skin, again, called cyanosis. Now, I hope you still remember this. Kapag there is long-standing cyanosis, yung mga may sakit sa puso, yung may mga sakit sa baga, ano nangyayari? Nagkakaroon ng abnormalities in the structure of the fingernails. Do you remember that? Wala, nakalimutan na ako. Anong tawag dyan? What's the term for that? Fingernail clubbing. Di ba? That's your fingernail clubbing. Yan ang ibig sabihin niyan, pag ang pasyente mo ganyan na, there is already a long-standing cyanosis. Matagal na yung cyanosis niya. Matagal na siyang may sakit sa puso, matagal na siyang may sakit sa baga. Di ba? Kaya parang maumbok na ganon yung kanyang kuko. Tapos yun nga, may bluish discoloration yung nail beds. Kalimutan nyo agad yung ganito. Yung sisilipin nyo anong shape? Yung diamond shape space. Wala yun. Kasi pag ganyan ang shape ng kuko mo, wala yung ganitong diamond shape space. A positive, letter S, Shamroth sign. Saan yung puro tubig na yun? Hindi tubig yan. Ano yan? Fibrous tissue. Natin. Nagbago lang, lang siya because of poor oxygenation. Nagkaroon na siya ng fibrosis, kaya naiba na yung shape nung. Sir, patay na po yung ganyan. Humahaba pa rin yan. Humahaba pa rin. Nag-iba lang talaga yung shape niya. Buhay pa yan. Iba pa po yan sa kukong naipit.
O iba yung kukong naipit. Kawawa naman yan, lahat naipit. Yung kukong naipit, makita mo iitim talaga siya. As in black yun. Nakakita na ba kayo ng kukong patay? Diba? As in black na black siya. Kasi may namuong dugo doon sa nail bed niya. Diba? Ito hindi, bluish discoloration lang. Pero iba yung shape niya. Para nagiging bulb, no? Yung pinakadulo. Pag na-correct, halimbawa na-correct, kaya lang matagal yun. Halimbawa na-correct na yung, you mean dito sa fingernail clubbing? Pag na-correct, yung oxygenation level ng pasyente, unti-unti babalik sa normal. Pero matagal yun. Anong in general? Usually, ano yung mga sakit? Yung mga may chronic obstructive pulmonary diseases. Yung may mga, ano example ng chronic obstructive pulmonary disease? Yung may mga, anong tawag sa sakit na mga matagal nang naninigay? Yung may mga emphysema. Yan. Kasi bagsak na bagsak oxygen yan. Makita mo yun. Tapos ano pa? Yung mga bata na hindi pa na-ooperahan na may butas sa puso. May mga bata na na-ooperahan, no? Pero ang COPD wala na kasing gamot yan eh. Ano na lang yan eh. Support, medical support. Para umukay paghinga nila. So iyon, kapag hindi siya binigyan ng support, hindi siya binigyan ng medical support, laging bagsak ang oxygenation, doon nagkakaroon. Pero kung well-maintained naman ang COPD, hindi naman mangyayari. Like, my father-in-law ko, ang tagal na siyang na-diagnose na may COPD. Hindi naman umabot sa ganung point. Kasi, well-supported naman by medication. So, hindi naman bumabagsak yung kanya oxygenation. Sir, ano pong normal O2? Normal? Papunta pa lang sana tayo doon. Wala pa tayo sa respiratory system. Pero sige, sasagutin ko na din. Ang normal oxygenation levels sa katawan natin, no, is, ano ba? 80 to 100 millimeters of mercury, yung kanyang partial oxygen pressure. Pero yung oxygen saturation rate natin, alam niyo yung ikinakabit sa dulo ng daliri, ngayon pulse oximeter, di ba? Ngayon may nabibili na ngayon na portable nun eh, hindi battery, tapos merong LED screen. Ang normal dapat nalalabas, dapat ang level mo ay 95 to 100%. No? Ang tawag doon, oxygen saturation rate. Anything below 95 is abnormal. Dapat 95 to 100%. Isa yan sa mga gagawin nating laboratory activities pag nasa respiratory system na tayo. Na? Since kakaunti lang naman kayo, lahat kayo dadaan dun sa sa experience na yan. Na titingnan natin na kapag nag-exercise ba kayo, halimbawa nag-jumping jack for 20 times, no? Or for 30 times, tingnan natin kung sino yung meron ba sa inyong bumababa below 95 ang oxygen level, di ba? Hindi dapat, no? Even at rest at even during exercise, dapat ang oxygen saturation rate remains normal. Sir, so ang O2 connected rin sa heart rate? Yes. Interconnected yan. Ang ano tawag dito? Cardiovascular system at saka ang respiratory system. So that's by midterms. Sa midterm yan. Now, okay, so discuss naman natin skin cancer. No? So, the most common cancer worldwide, and it is mainly caused by UV light exposure. The most common cause of skin cancer is excessive exposure to ultraviolet rays. Okay? Na, so, kaya pag sobrang init, so lalo na pag summer, tirik na tirik ang araw, no? Talagang hindi pwedeng hindi nakamayong. Dapat nakamayong talaga. Kasi delikado ang skin cancer. So, paano mo siya i-prevent? O, tingnan mo. Since fair-skinned people are more prone, actually, pinaka-prone yung mga redhead. Followed by the blondes. And then followed by yung brunette muna pala. Sa mga Caucasian, di ba, may redhead,
merong blonde, merong brunette. Ang pinaka delikado, no? Pinaka high risk, no, sa skin cancer, yung mga redhead. Tapos pinaka yung mga brunette. And then susunod na tayo doon, brown. Na? Tapos syempre, ang pinaka-protected, no, resistant to skin cancer, yung pinakamaitim, yung black rays. Okay? Na? So, we have two kinds, no, of ultraviolet rays, UVA and UVB. Na? May dalawang klase. No? Kaya makita mo ang mga what do you call this? Yung mga tawag sa mga pagkapupunta ka sa beach tapos papakita sa balat mo. Ayan, yung mga sunscreen, no? Makita nyo, nakalagay doon, protects the skin against both UVA and UVB. Kasi may dalawang klase ng ultraviolet rays na gagaling sa atin. Now, UVA rays cause tan, and it is the one associated with malignant melanoma. Ito yung pinaka-severe at nakakamatay na skin cancer. Malignant melanoma. Punta tayo dyan mamaya. And then UVB rays naman, sila naman yung nagkukos ng sunburn. Okay? So again, dapat ang bibilihin na sunscreen should block both UVA and UVB rays. Okay? So, ito yung sinasabi ko, we have three kinds of skin cancer. Now, again, ang nakakatakot na skin cancer is malignant melanoma. No? Kasi nag-spread siya to other organs. Kasi, kaya nga, malignant. No? Although, nagkukos din ng death ang squamous cell carcinoma, ito pinaka-nakakatakot. No? Ito kinakatakutan ng mga puti. No? Sa ating hindi masyado kasi brown race tayo. No? Although, pwede rin tayo magkaroon niya, pero mas prone dyan yung mga puti. No? It arises from melanocytes in a mole. Kaya di ba meron sinasabi, tinatanong sa mga dermatologists, pwede bang pagsimulan ng skin cancer yung mga nunal? Pwede. Lalo na kung lagi siyang na-irritate. Di ba? Kaya merong iba nagpapatanggal ng nunal. Di ba? Lalo na kung yung area na yun laging nagkakaroon ng injury, no? Like for example sa face, no? Pagka nagsishave ka, laging tinatamaan yung malaking nunal, mas maganda ipatanggal na. Kasi kung lagi siyang nagbi-bleed, tinatamaan, yun, delikado. No? Pwede siya talaga mag-cause ng cancer. Okay? So, basal cell carcinoma, no? It's usually found, no, in the stratum basale or yung stratum granulosum, pareho lang yun. No? And it can be treated by surgical excision. Tinatanggal siya. Di ba kaya mababalitaan nyo, mayroong mga celebrities, especially sa Hollywood, na na-diagnosed with skin cancer. Usually, it's basal cell carcinoma. Madaling gamutin, ino-opera. No? Like for example, si Iron Man, sino yan? Robert Downey Jr. Yan, di ba? Nagkaroon siya ng basal cell carcinoma sa ilong pa. Di ba? Akala niya, pimple. No? Hindi na gumagaling yun. Nag-ulcerate na. No? Yung pala basal cell carcinoma. So yun, na-excise siya through surgery. Okay? So again, ang pinaka-delikado ito talaga. Ito. Yan. Ito itsura ng basal cell carcinoma. Kaya mukha siyang pimple talaga eh. Ito naman ang itsura ng squamous carcinomas. And then, ito yung itsura na malignant melanoma. Diba? Okay? So, usually, yan, para siyang, kaya sinabi ko sa inyo, pwede siyang nagsisimula sa nunal eh. Kasi parang ito yung pinagsimulan na nunal hanggang nag-spread na siya. Diba? Okay? So, para siyang, na ngayon, para siyang, pag tinignan mo yan, para na din siyang freckle. Diba? Ang delikado dyan pag kumalat talaga to other organs. Yun ang delikado. Okay? So, questions? Okay. So, okay na tayo sa skin, sa level ng skin. Epidermis at saka dermis. No?
Now let's go to the subcutaneous tissue. No? So, the skin, syempre, no, rests on our subcutaneous tissue. No? It's also known as the hypodermis. Huwag malilito, although it ends with the suffix dermis, no, it is no longer part of the skin. No? It just attaches the skin to our underlying bone and muscles. And it supplies it with blood vessels and nerves. Kaya karamihan ng blood vessels, makikita natin sa subcutaneous tissue. It is a loose connective tissue. Excuse me. It is a loose connective tissue. That is why, di ba, you can actually move your skin. No? Because ang nasa ilalim ng balat natin is loose connective tissue. No? Ang subcutaneous tissue natin, loose connective tissue. Na-discuss natin yan previously sa anatomy. Kaya nga di ba sabi natin, even our scalp, no? We can move our scalp, di ba? On the surface of our skull. Bakit? Kasi yung scalp natin, no? Ang nag-a-attach lang yan sa skull is loose connective tissue. Okay? Now, the amount and location of adipose tissue, kasi dyan sa subcutaneous tissue, nandyan din yung ating mga taba. Di ba? Kaya makita mo sa social media yung comparing the body of yung mga slim individual tsaka yung mga fat individuals. Di ba? Yung pag tiningnan mo yung loob ng katawan nila, yung size ng muscles, di ba? Ng bones, pareho. No? Ang pinagkaiba yung amount of fats. Usually, saan makikita yung fats? Between the muscles and the skin. Saan yun? Sa subcutaneous tissue. No? So, and the amount and location of adipose tissue vary with age, sex, and diet. No? So, ano bang function ng adipose tissue? The main function of adipose tissue, syempre, padding and insulation. Di ba? Padding, meaning cushion para sa mga organs natin. That's why in the abdomen, marami tayong adipose tissue dyan. Di ba? Yun nga lang, pag tumaba ka ng tumaba, no? Yung normal amount ng adipose, mas marami sa abdomen. Kaya ang mga lalaki, pag tumataba, anong lumalaki? Tiyan. Di ba? Kahit sa mga babae din naman. Di ba? Pero usually, yan, lumalaki yung tiyan natin. Di ba? And then, and did you know that the subcutaneous tissue, no, can be used to estimate the total body fat? Di ba? Ay, alam niyo yung ginagawa sa mga gym, yung gumagamit sila ng caliper method. Di ba? Para ma-estimate kung ilang percent yung body fat sa katawan. Di ba? Kasi, ano yun? The thicker the skin fold, no, that you can get from your abdominal area. Ang ibig sabihin niya, pag mas makapal, ibig sabihin, mas maraming taba. Di ba? So, yan yung sinusukat ng caliper. Pag konti lang, ibig sabihin, mas no? Mas less yung body fats sa katawan. Eh ako, nag-accumulate na rin ako nang nag-accumulate. Diba? Ay, hindi ko ginagamit yung caliper. Ang ginagamit ko, BMI. Pag nasa metabolism tayo discuss natin. Body mass index. Kasi mas madali, sukatin mo lang yung height mo tsaka weight mo. Ipasok mo lang sa app. Kasi ang body mass index depende sa height and weight mo. Ano? Accurate yun. BMI. Yun talaga sukatan ng Doon naka-classify, pag nandun na tayo sa metabolism, finals yun. Doon maka-classify kung ikaw ay underweight, normal, overweight, obese. May yun, may index yun, may score yun. Okay? So the acceptance percentage of body fat varies from 21% to 30% for females and then 13% to 25% for males. Bakit mas mataas sa females? Because it is expected that females have more body fats, especially in this area of the body, in order to protect the reproductive organs. Normal talaga na Kaya nga 'di ba ang shape nga daw ng mga babae pear shape. 'Di ba? Mas malapad yung balakang, no? Bukod sa mas malapad kasi yung pelvis, mas marami kasing body fats dito ang mga babae. Okay?
Okay, iwanan natin yung hair. Hindi pala natanggal. Sorry. Hindi naman yan sakop ng practice natin. Yan. Doon na lang tayo sa glands. Yan. So, the major glands of the skin are the sebaceous glands and sweat glands. So, yan. When we say sebaceous glands, no, ito yung naglalabas ng sebum, no, or the oily substances, no, sa surface ng balat natin. These are simple branch assigner gland, no, with most being connected by a duct to the superficial part of the hair follicle. Usually, ang mga sebaceous gland, ang secretions nila lumalabas sa hair follicle sa buhok. Kaya pag usually ang sebaceous glands natin pinaka-active at mas marami kung saan din yung area na mabuhok. Na sa anit natin, 'di ba, sa pubic area, sa armpit, no, nandoon ang mga sebaceous glands. 'Di ba? Kaya pag ang tagal mo nang hindi naliligo, 'di ba? Naglalangis-langis na rin yung anit mo hanggang pati yung buhok mo malangis-langis na. It's because of the sebaceous gland. And did you know that, no, yung mukha natin may mga maliliit na hair follicles yan, may maliliit na buhok. That's why we also have active sebaceous glands sa face natin, sa mukha natin. At pag nabarahan yung mga sebaceous glands na yan, yun yung nagkukos ng acne or pimples. Di ba? No? Kaya di ba, anong treatment, di ba? Tinatanggal yung mga blackheads. Di ba? Na ang sarap-sarap panoorin, di ba, sa social media, yung blackhead removal. Okay ba yun? Yung? Activate. Ano yun? I said, nagamot para sa mukha. Parang hindi ako... Malala na acne. Hindi ako familiar doon. Kapag ng straight na hair may amoy. Oo. Kasi, Ito, sir. yung ating sebaceous gland, Pinagganyan ako ni Bok. ay, sa tretinoid. Oh, tretinoid. Pero actually, ano siya? Pang-peel din yan. Nagkukos din siya ng peel. Yung lahat ng may tretinoid, nagkukos ng peel. Pero okay ba siya? Ayun, Sir, hindi di ko ba alam. toxic siya sa liver? Yung? Ayun nga. Isotrex. Oral ba yan? O... Yes, sir. Actually, lahat naman ng gamot toxic sa liver if taken Pero kasi excessively. sobrang lakas kasi talaga nito eh. Ganun. Okay, asan na tayo? So, again, sebum, yun yung oily substance. Na? Kaya pag sobrang active niyan sa mukha mo, yun yung nagkukos ng oiliness sa mukha. Okay? Then, pag sweat glands naman, there are two kinds of sweat glands, eccrine and apocrine. No? Yung eccrine sweat glands, these are simple coiled tubular glands, no, that release sweat by merocrine secretion. Ito yung watery ang secretion na marami tayo sa likod, sa chest, na pag sobrang active mo, pag pinagpawisan ka, yun yun. No? Water infusions. Ang purpose niya, regulation of body temperature. Yan yung merocrine or eccrine sweat glands. No? So, ayun. No? Mostly water with fusions. Yung mga pawisin ang kamay at pawisin ang talampakan ng paa, di ba? Yan. No? Yan din yun. Eccrine sweat glands. Ngayon, kapag naman apocrine sweat glands, simple coil din siya, kaya lang, they are thicker in secretions. No? At ito, no? Ito yung nagbibigay sa atin ng body odor. Na kapag halimbawa kasi madali siyang ma-breakdown ng by bacterial action. Kaya pag hindi ka naligo, di ba? Hindi ka na naliligo, no? Matagal, yun nagko-cause ng body odor. Hindi yung sa hair, sir. Hmm? Hindi yung sa hair. Ano na? Sa buhok po. Mm. Hindi po yun. Yung? Pag sa hair, di ba? Hindi ka na yun. May nakapin. Yun na rin yun kasi napupunta siya sa, di ba? From the skin or from the scalp, napupunta siya sa buhok. Di ba? No? So kahit sa armpit, no? Kapag ka hindi naliligo, no? Yun din.
Di ba? Kahit sa genital areas, no? Meron din yan. Yan. Okay? Yan. They become active, no? During puberty. Kaya yung mga nagbibinata, no? From being amoy baby, nagbibinata, nagdadalaga. Kaya yung mga katulad ng dalawang anak ko, isang 11, isang 13. No? Nagta-transition na from being amoy baby to amoy itik na. Di ba pag ang mga bata, pag hindi naliligo, tapos galing sa labas. So, yun yung reason behind that. Okay? So, ayan. Sebaceous glands, tapos ito yung mga sweat glands. So, makita mo ang secretions ng sebaceous glands, papunta talaga sa hair follicles. Kaya pag nabarahan ang hair follicle, nagkukos ngayon yan ng inflammation, infection, ngayon nagkukos ng acne, no? Or pimple. Okay? Now, take note of this pala, yung arrector pili muscle. Kita niyo to? Arrector pili muscle. In some textbooks, it's letter E, arrector pili muscle. It's a smooth muscle na pag nag-contract siya, hihilahin niya yung hair follicle mo. It will cause the hair to stand on its head. Na? Producing goosebumps. Kaya usually, pag nag-contract yan, it's a sympathetic response. Na? Or autonomic response. Kailan yan? Di ba? Pag sobrang malamig, pag nag-shiver ka, kailan pa? Kapag natatakot ka, di ba? Sobrang takot. Pag ano pa? Pag natatay ka na. Kasi ano yan eh, autonomic response. Di ba makita mag-boost ang flesh. So, anong purpose niya, no, sa body natin? Has it something to do with homeostasis, for example? Wala. It's a remnant of evolution. In lower forms of animals, may gamit siya. Kasi yung mga animals na may fur talaga. Diba? Kapag malamig, talagang nagko-contract yung arrector pili muscle para yung fur nila mas maging makapal. Nakuha nyo? So sa atin, kahit naman tumayo yung buhok natin, hindi naman magiging fur na makapal yan. So wala siyang use actually. It's a remnant, kumbaga, of evolution. No? Yan. Okay na tayo sa nails. Yun lang naman ang kailangan nyo malaman sa nails. Nails. Okay na tayo. Ito sa ano na natin i-discuss to. Yan. Okay na tayo. Okay? Quiz tayo, friend. Christine? 25. Dalawang Ay, gusto. dalawa quiz ko, sir. Pag-quiz ko na. Sir, ngayon, pag-first na ngayon. Master. Minitig na siya. Hindi, sige. Dahil Pabantay 10 yung minutes. mic kanina. Doon na lang sa ano? Sa Einstein. Sa office. O siya? Ay, Yes. sige, mag-quiz.